labas ng bayan na kung saan doon ang simbahan na nagsisilbing sakristan sina Crispin at Basilio, matatagpuan ang bahay nila kasama ang kanilang ina na si Sisa at ang kanilang ama na isang sabungero, at ito'y walang ibang magawa kundi magsugal at magbisyo. Sisa, may pera ka ba dyan? Datalo kasi sa buwan, kailangan ko ng pera. Mahal, wala kasi akong pera ngayon eh. Kahit konti, wala kang pera, wala ka. Puro dadat yung babae ko. Wala kang kwenta, wala kang kwenta, wala kang kwenta. Si Sisa lamang ang nagsusumikap maghanap buhay. Bihira lamang nagkikita ang mag-asawa, at kung umuwi man ito, lubos ang abuso ang nararanasan ni Sisa. Ngunit mahal pa rin niya ang kanyang asawa at halos itinuturing itong Diyos. Makikita pa rin sa mukha ni Sisa ang bakas ng kagandahan. Kaakit-akit ang kanyang mga pilikmata at ang hugis ng kanyang ilong. Kulay kayumanggi ang kutis niya. Ngunit makikita talaga ang kahirapan na kanyang nararanasan dahil sa kalupitan ng kanyang asawa. Isang araw, nalaman ni Sisa na uuwi na ang kanyang dalawang anak na sina Basilio at Crispin. Nakutasyo, mahingin na sana ako sa'yo. Sisa, anong pabor ba at bakit ka umiiyak? Anong pagkain ng mga anak ko? Uuwi ko sa dito. Sus, hindi naman yan isang bagay na dapat ikaiyak. Sige, bibigyan kita mamaya. Salamat. Salamat sa Panginoon. Salamat. Salamat. Masayang naghanda si Sisa sa pag-uwi ng kanyang minamahal na anak. Ngunit sa kasamaang palad, dumating ang kanyang asawa at pinaspasan ang kanin. Oy, may napunan. Kagapon sabi mo, wala kang pera. Ngayon, may pambili ka ng pagkain. Paano yun? Hindi mahal. Galing ito sa kapitbahay natin. Maupo ka. Dadating di ba yung ating mga anak mamaya? Mahal, pwede bang mamaya lang tayo kumain? Para sabay-sabay tayo kumain ng mga bata. Aba, bahala kayo dyan. Mahal, alam mo ba, mahal, marunong magbasa si Crispin. At makakatanggap din ng sweldo si Basilio. Aba, kung ganun, bigyan mo ko ng pera. Di mo ako nabigyan ng pera kahapon. Pinagalitan ng kumpare ko, walang hiya. Walang hiya! Busog na ako, makaalis nga muna.